Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 19, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Umano'y kudeta sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Muling naging usap-usapan. As far as the members of the majority na nakausap natin the past 24 hours, talagang we are all solidly behind our inspirational leader, Senator Mig Zubiri. Kapwa mga senador, itinanggi ang issue. Kahit mag-rally ka sa Freedom Park, ayaw pa rin ng pulis. No permit, no rally. Ipinaalala ng Manila LGU sa People Power activities. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Former President Duterte at VP Sara nakatanggap umano ng mga bag ng baril mula kay Kibuloy ayon sa dating hardinero nito. Habang sapina na mag-oobliga kay Kibuloy na dumalo sa pagdinig ng Senado, nilagdaan na ni SP Zubiri. At sa ating balitang showbiz, Pinoy impersonator ni Tay-Tay na si Taylor Shish umabot na ang kasikatan sa ibang bansa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinabulaanan ng mga senador ang umuugong na usaping may kudetang niluluto upang patalsikin si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Ang katunayan, solid nga raw ang suporta nila sa kanilang leader. Ang buong detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. As far as I'm concerned, there is no leadership change. We support Senate President Mig Zubiri. Pinabulaanan ng mga senador ang umuugong na balitang mapapalitan ang liderato ng Senado sa pamamagitan ng isang kudeta. Kasunod yan ng umano'y nilulutong ouster plot sa hanay ng 25 senador laban kay Senate President Mig Zubiri noong pang nakaraang buwan na mas naging matunog naman nitong nagdaang linggo. Walang mas deserving at this point in time to lead the Senate other than our Senate President Mig Zubiri. Yung leadership niya, katanggap-tanggap sa lahat, no? He consults everybody. So, tingin ko naman satisfied ang lahat sa kanyang liderato. Maging si Senator Amy Marcos, wala rin daw alam ukol sa issue. Giniit rin itong ayaw niya at mahirap ang naturang trabaho. Wala akong balita, hindi na papag-usapan. Masyado akong busy, ikot ako ng ikot kung hindi AIC sa probinsya, nandyan ako sa hearing. Wala akong naririnig. Sa totoo lang, walang may gusto na maging Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiipit ka lagi. Duda naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa timing ng pag-ugong ng umunoy kudeta na dumating sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara dahil sa usapin ng charter change, partikular sa People's Initiative o PI. Yung timing medyo off, talagang off, we would say. But as far as I'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past 24 hours, talagang we are all solidly behind our inspirational leader, Senator Mig Zubiri. I guess there's always a right time or a hindi tamang panahon for things. Ano naman yan basta confident ako na kaya ng Senado to maintain its leadership as an institution, even beyond individuals. At alam ko na ang Senate leadership ay nakataya din doon. Sa panig naman ng minorya, tanggap nilang ang usapin sa pagpapalit ng liderato ng Senado ay nasa kamay ng mayorya. Well, alam nyo naman na years ago, umaasa ako na mas malaki ng kaunti, hindi naman ng malaki, mas malaki ng kaunti yung aming two-person minority sa ngayon. But dahil yung tinanong nyo ay business of the majority, di naman kami sa minority pwedeng mag-speculate ano yung possibilities for our ranks. Sa panig naman ni Zubiri, sinabi nitong ipapaubaya niya ang issue sa kanyang mga kabaro, lalo't naninilbihan lamang ito bilang leader ng mataas na kapulungan hanggat ito ang kagustuhan ng kapwa niya, Senador. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Naghain ng resolution of both houses number 7. Sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Deputy Speaker David Suarez at Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Ayon sa mga ito, ang inihaing resolusyon sa Kamara ay kinopya lamang sa RBH 6 na tinatalakay ngayon sa Senado. Nakasaad din sa RBH 7 ng Kamara na ang pag-amyenda sa tatlong economic provision ng 1987 Constitution na kinabibilangan ng Sections 12, 14 at 16 ng Saligang Batas. Sa huli, nilinaw ng Kamara na suportado nila ang isinusulong na RBH 6 ng Senado, pero layunin lang nila na matulungan at mapabilis na maipasa ang pagbabago sa economic provisions. Target maipasa ng Kamara ang resolusyon bago sumapit ang ikatlong sona ng Pangulo. Now, if you look deeper, as I mentioned earlier, the provisions which we placed here is exactly the same what the Senate placed. Para wala nang iba pang storya o wala nang iba pang mga iniisip o pangamba. So, wala nang duda rin. So, pinatter na talaga namin. Kasi baka sabihin nila may iba pang version yung resolution of both houses number 6 na final ng House of Representatives. Pero yung mode nun is Constitutional Convention. Ito, pareho-pareho na. Constituent, Assembly, exactly the same economic provision that the Senate has filed. So, siguro para wala na ibang pangamba. Tinawag na undemocratic ni dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang panawagan ni Senator Amy Marcos na ibasura ang nakolektang mga lagda ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA para sa charter change. Ayon kay Garbin, hindi makademokrasya ang panawagan ng senadora dahil tinatanggal umano nito ang karapatan ng publiko na makialam sa magiging pagbabago sa konstitusyon. Nananawagan din ng dating opisyal sa COMELEC na alisin na ang pagsuspindi sa pagtanggap ng signature forms para maamyendahan ang saligang batas. Matatandaang naharap ang PI sa mga alegasyong pinasimulan ito hindi ng publiko kundi ng mga politiko gamit ang pondo ng bayan. Ang taong bayan na nagsasabi na dapat joint voting instead of separate voting dahil ito nga yung nagiging balakid sa to effect the needed change in our Constitution. And this has always been the deadlock, and sometimes the Senate weaponize the ambiguity or infirmity so as not to proceed with any constitutional amendment. Kasado na ang mga pagtitipon ng ilang progresibong grupo para sa nalalapit na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pero paalala ng Pulis Maynila, kailangan nila ng permit para sa ganitong mga pagkilos. May balitang A to Z si Kim Salinas. At nananatili pa rin naman dito sa Malang, no permit, no rally. So yun po ang pairally namin with maximum tolerance. No permit, no rally. Ito ang pulisiyang ipatutupad ng Pulis Maynila sa nalalapit na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Linggo, February 25. Pero rest assured po na papanatilihin nating payapa at maayos ang kung anuman pong magaganap na mga rally dito sa ating bansa. Paglilinaw ng alkalde ng Maynila, pwede pa rin naman magsagawa ng pagtitipon ng mga grupo pero tanging sa mga Freedom Park lamang sila papayagan. Ang ating pong People's Park, yung Freedom Park po natin, yan po ay laging bukas. Kapag wala ho talaga kayong na-secure na permit, hindi ho talaga kayo maaari dun sa kung saan nyo gusto na lugar eh. Ang grupong bayan naman may hinaing sa naturang polisiya. Kahit mag-rally ka sa Freedom Park, ayaw pa rin ng pulis. November 17, may prayer rally para sa Palestine, violently dispersed by the police. Walang katiyakan na sinasabi nila pag Freedom Park. Sa kabila nito, kasado na ng iba't ibang grupo ang mga aktibidad para gunitain ang people power. Bukod sa paggunita ng pagpapabagsak sa diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. noong 1986, bibida din ng mga progresibong grupo ang kanilang pagkontra sa charter change. Ang mensahe po natin sa araw na ito ay paglaban sa anumang abuso sa kapangyarihan.
At ito po ay isang aktibidad na gusto natin magkaisa ang lahat ng mga grupo na tutol sa charter change. Kaya nilabanan natin ang Chacha noon, nalabanan natin ang Chacha ngayon. Tiniyak naman ng Philippine National Police na nakalatag na ang security plans para sa inaasahang people power rallies. We are looking at two rallies, one in Cebu and the other rallies will be in Manila. In Cebu, we are intending to deploy more or less 2,500 police personnel, and in Metro Manila may hinanda rin na kaukulan, more or less 6,000. Sinabi pa ni PNP Chief Acorda na posible pang madagdagan ang dami ng madedeploy na pulis depende sa intelligence report. Pero sa ngayon, ayon sa kanilang threat assessment, so far wala naman tayong nakikitang medyo kumbaga nakakabahala except for this crowd na in-expect natin. But nevertheless, our Philippine National Police, yung mga man on the ground, we are closely monitoring all the intelligence report na natatanggap natin, and we will be deploying accordingly. Matatandaang hindi idiniklarang regular holiday ang February 25 ngayong 2024 dahil ayon sa palasyo, nataon na rin naman ito sa araw ng linggo. Gayunpaman, ayon sa ilang organizer, inaasahan nila ang pagdalo ng hindi bababa sa 6,000 katao sa mga EDSA activities. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng madagdagan pa ang mga probinsyang maapektuhan ng El Nino batay sa monitoring ng task force nito na pinangangambahang makakaabala sa pagtatanim ng mga magsasaka dahil sasabay ang tag-init. Hindi pa man ganoon katindi ang epekto nito, ang ilang magsasaka kanya-kanya ng paraan para hindi matuyo ang kanilang pananim gaya ng palay na ang ilan ay mag-aani na sa Marso. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Posibleng dagdagan na ni Tatay Benvenido ang 2 beses ngayong kada linggong pagpapagana sa water pump para masiguro ang pagtubig sa pananim na palay na nakatakdang anihin sa Marso. Hindi anya pwedeng magpakakampante lalo't matindi na rin ang init ng panahon ngayon. Ay, sugalo talaga yung pagpapalay kahit naman aling ang hanap buhay. May lugi talaga. Lahat lang ng loob. Papagbala na yung patabang magpaganda, yung abono. Sa monitoring ng Pag-asa, bagamat hindi pa opisyal na nagsisimula ang summer season, ramdam na ang nakapapasok init sa malaking bahagi ng bansa. By the end of February, mag-expect na po tayo na makaka-experience na tayo ng unti-unting pag-init ng ating temperature, ambient air, kaya yung mga heat index monitoring natin ay mag-start na rin yan na mag-pump. So tataas na po yung mga heat index values na na-experience natin. Ang problema, ngayon pa lang, nakitaan na ng pagbabang level ng tubig sa mga dam sa bansa dahil sa sabay-sabay na paggamit pero kakaunting pag-ulan sa watershed ng mga ito. At inaasahan na sa pagtaman El Nino ay mas dumalang pa o talagang hindi na magkaroon ng pag-uulan. Kung ang normal mo ay about 100 millimeters, so kung may mas mababa dyan, about 60% to 40%, ay below normal na tinatawag natin yun or may kabawasan sa ulan. So sa ating forecast for February and March, may mga areas pa rin sa Luzon o most part ng Luzon ay makakaranas ng tagtuyot o kabawasan, so ulan. Pero ito lang yung mga buwan na wala talaga masyadong ulan at mainit itong mga buwan na ito kasi ito yung transition period. Sa datos na El Nino Task Force, may 2 rehiyon na ang apektado El Nino at inaasahan daw na madaragdagan pa ng 10 probinsya sa pagtatapos ng buwan. Medyo malaki yung pinsala. Ito yung Region 6, Western Visayas at saka Region 9, Zamboanga Peninsula. So in terms of damage, nasa 151 million po ang naitalang damage or losses. Projected ng National Irrigation Administration na maaapektuhan whether ng dry conditions, dry spell o drought ay 275,000 hectares. Gayunman, nasa pipeline na ang preventive actions ng Department of Agriculture para tumugon sa mga maapektuhang magsasaka. I-assess kung pwede pong magtanim ng mga hybrid variants ng palay, kung pwede pang maitanim. Kasi mayroong mga nabubuhay sa kaunting tubig lamang at meron din namang heat tolerant o heat resistant. Sa kabila niyan, tiniyak ng task force na stay
manageable pa naman. So hindi pa siya dapat maging cause for concern or cause for alarm. Ang primarily ang ginagawa po sa irrigation is inaayos yung irrigation canal. So para maging efficient yung pagdaloy ng tubig, aayusin yung mga kanal. Tapos meron din pong farming strategies na ini-employ para po ma-maximize yung gamit ng tubig. Sa ngayon, apila ng El Nino Task Force sa publiko magtipid sa paggamit ng tubig para maiwasan na rin ang malalang epekto ng El Nino. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, sana nakapagpakarga kayo ng krudo dahil magsisimula na bukas o mamaya araw ng Martes ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng oil companies, nasa 1 peso and 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, kapwa mahigit piso naman ang taas sa kada litro ng kerosene at diesel. Paliwanag ng Energy Department, bunso dito ng nangyayaring tensyon sa Lebanese border ng Israel. Samantala, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa mataas na kapulungan ng Senate Bill No. 2534 o panukalang dagdagan ng 100 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektora. 20 senador ang bumoto para ipasa ang panukala at wala namang nag-abstain. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, malaki ang maiaambag ng 100 pisong sahod sa mga manggagawa dahil sa patuloy na taas presyo ng mga pangunahing bilihin. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na maliit lamang ang magiging epekto ng dagdag sahod sa ekonomiya at posibleng bumaba na rin ang unemployment rate sa bansa. Daraan pa ang panukala sa Kongreso sa kahihintayin ng lagda ng Pangulo. Pero sakaling maaprubahan, mula 610 pesos na arawang sahod, magiging 710 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. There are also enough safeguards and fiscal relief in place to ensure that our MSMEs, particularly micro-enterprises, will not be negatively affected by the said increase. Let us not underestimate the ripple effect of the Senate's collective action. A higher minimum wage does not only impact the lives of those directly affected, but reverberates throughout our communities, stimulating local economies and ensuring that people would have more money in their pockets to meet their basic needs. Susunod, dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte, dawit na rin nga ba sa issue ni Kibuloy? At tangkang pagsali ni Pacquiao sa Paris Olympics, may pag-asa pa ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakatanggap umano ng mga bag na may lamang baril ang dating Pangulong Duterte at anak na si Vice President Inday Sara Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang bagong akusasyon na ikinanta ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ibinunyag rin ni alias Rene ang pang-aabusong natamo mula mismo kay Kibuloy, gayon din mula sa media company nito na Ezemenay. Narito ang Balitang A to Z ni Ian Maghanon. Idinawit ng isang nagpakilalang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ Church ang mag-amang former President Rodrigo Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. Sa gitna yan ng kontrobersya at umano'y illegal na mga aktibidad ng naturang religious group. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ikinanta ng isang alias Rene ang mga naturang aligasyon sa ikalawang pagdinig ng Senado sa umano'y sexual trafficking violations ng founder ng naturang grupo at self-proclaimed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Rene, pinangakuan daw ito ng scholarship sa kondisyong umanib siya sa naturang simbahan. At para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako
At ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada. Bukod sa sapilitang pagpapalimos na may 3,000 pisong arawang kota, pinagtatrabaho rin umano ito ng walang bayad bilang researcher ng SMNI News noong 2021. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. At kung hindi raw nito maaabot ang kota, isang Tina San Pedro raw ng SMNI Newsroom ang mananakit sa kanya. Sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom. Sinubukang tumakas ni Rene sa newsroom pero isang SMNI CEO Marlon Rosete daw ang nagbabala sa kanya. Na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Pero nang mautusan na siyang mga recruit ng iba pang mga lilimos, dito na raw siya nagduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Dagdag pa niya, pinagtatrabaho rin anya siya bilang landscaper noong 2020 sa Glory Mountain sa Davao City kung saan naninirahan si Kibuloy sa isang magarang mansyon. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Sa kabila ng panibagong akusasyon ng pang-aabuso mula sa naturang lider, si Senator Robin Padilla binigyang diin na nakatrabaho na nito si Kibuloy. Pero hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Sa ngayon, opisyal nang nag-issue ng sabpina ang Senado laban kay Kibuloy. 2 beses na rin daw kasi dinedma ng pastor ang imbitasyon ng mataas na kapulungan para maimbestigahan ang umunoy human rights abuses nito. Unang 2 pagdinig pa lamang, ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko-corroborate pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Kibuloy. Itatakda pa ang susunod na schedule ng pagdinig sa kaso ni Kibuloy sa oras na makumpirmang natanggap na ng pastor ang sabpinang ipinadala sa mansyon nito sa Davao City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naalarma ang NSC sa bagong sumbong na gumagamit umano ang China ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, mga mangingisdang Pilipino hinihimok na pumalaot pa rin. Si Billy Torres may balitang A to Z. Hindi na bago ang taktika ng Chinese Coast Guard sa umano'y cyanide fishing sa Bajo de Masinloc. Ganyan din kasi ang ginawa nito sa paligid ng Mischief Reef at ilang pang lugar na gustong sakupin ng China. Sinabi yan ni Security Council Chester Cabalza matapos ang ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pagsira umano sa yamang dagat sa bahaging yan ng West Philippine Sea. The size of Bajo de Masinloc is as large as the size of Quezon City. If you destroy all the marine life there, including the corals, then definitely there would be a problem there. Nakarating na rin ito sa National Security Council, pero paglilinaw nito, binibiripika pa ang ulat. We are alarmed by this development na nangyayaring ito. But, you know, partner, we have to be careful also. So we have to validate and investigate. So ang sabi po namin sa BFAR, complete the documentation that you have taken, no? Yung mga ebidensya at mga affidavits na makukuha natin, submit your post-mission report to the National Task Force West Philippine Sea. Sa kabila ng pangharas ng CCG, hinimok ng NSC ang mga mangingisdang Pilipino na pumalaot pa rin. Patuloy lang po kayong mangingisda dyan. That is Philippine territory. And papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BFAR, and of course yung regular patrols of the Philippine Navy para maipakita sa buong mundo, particular sa mga nanggugulo sa atin dyan, that that's Philippine territory and that the Philippine government has the back of our fishermen na nangingisda dyan sa West Philippine Sea.
Una nang nagbaba ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at BIFAR na magpatrolya sa WPS. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Patay ang 6 na sundalo sa enkwentro ng militar laban sa mga miyembro ng Daula Islamiyah Maute Group sa Lanao del Sur. Sa harap yan ang nagpapatuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugis sa mga nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Ipinarating naman ng AFP ang pakikiramay sa mga pamilyang naulila at nangakong idudulog ang hustisya para sa mga ito. Sa iba pang balita, lusot na sa huling pagbasa sa Senado ang Eddie Garcia Law o pagbibigay ng proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga artista at iba pang nagtatrabaho sa media industry. Ayon sa author ng panukala na si Senator Lito Lapid, kinakailangan magkaroon ng proteksyon sa pang-aabuso at pangit na working condition para hindi mauwi sa pagkasawi dahil sa pagkapagod sa trabaho. Batay din sa panukala, dapat aabot lang sa 8 hanggang 14 na oras ang pasok ng isang manggagawa. Giit din ito na kinakailangan magkaroon ng nararapat na benepisyo ang mga manggagawa sa naturang industriya, katulad ng insurance at death benefits. Matatandaan namang inialay ang Senate Bill No. 1889 sa namayapang aktor na si Eddie Garcia noong 2019. Sad news sa mga nagnanais makita si Pacman sa Olympic stage. Opisyal na kasing tinanggihan ng International Olympic Committee ang hiling ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao na makasali sa 2024 Paris Summer Games. Ito ay ayon sa Philippine Olympic Committee matapos silang matanggap ang sulat na mula sa international counterpart dahil hanggang 40 years old lang ang age requirement. Dagdag pa ng POC, hindi rin maaaring makalahok si Pacquiao sa Olympics sa pamamagitan ng universality rule na ibinibigay sa mga national athletes na hindi nakapasok sa torneo sa pamamagitan ng normal na qualifiers. Sa ngayon, may 4 na atleta ang bansa na kwalipikado sa Paris Games, kabilang sina Paul Walter E.J. Obiena, boxer na si Yumir Marshall, gymnast Carlos Yulo at Alea Finnegan. Sa aming pagbabalik, talaga namang worldwide na nga dahil Taylor Swift nagtanghal na rin sa Australia. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagpapaawat ang kasikatan dahil umabot na sa Australia. Ang impersonator ni Taylor Swift na si Mac Coronel o mas kilala bilang Taylor Swift na itanghal pa ito sa Australian morning TV show na Today. Uminda, kumanta at nagpasaya siya kamakailan sa naturang bansa sa kanyang Errors Tour na hango sa Eras Tour ng idol na si Taylor Swift. Libo-libong Swifties rin ang nakisaya sa naturang concert sa Federation Square upang masilayan si Taylor Swift. Ito talagang uso ngayon kahit nga ang DepEd pinayagan ng mga estudyante at mga guro sa pagsusuot nito. Pero ang iba talagang kabugera, hindi hair clip na bibe ang ginamit. Kayo na ang magsabi kung nag-stand out ba talaga siya. Panoorin ng Good Vibes na video. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa multimedia artist at peace activist na si Yoko Ono. Sabi niya, hinahangaan niya ang mga taong sumusubok na magkaroon ng tamang pamumuno sa magulong mundo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!